Welcome sa isa na namang video na kung saan panibagong video at panibagong mahulan na vlog na naman. So bago nga natin simulan itong video na to guys, don't forget to comment at subscribe. At i-share mo nga rito sa mga tropa mo. At kung na-share mo na ngayon sa mga tropa mo, tara na sa mismong ano. Pasensya nyo, medyo magkano yung camera ko. Nakaisin natin actually. Nakaisin natin yung camera ko. Masyado magalaw, ayan. Ayan, okay na ba sa inyo yan? So what's up guys? Tayo po nagbabalik dito sa isa na namang video na kung saan sasagutin natin yung mga question ninyo na madalas ninyo tinatanong sa akin. At sasagutin ko na siya. Ito na yung question and answer episode. So baka nga natin simulan itong video na to guys. Kung nakasubscribe, mag-subscribe ko na dahil sa video na ito, sasagutin natin ang mga question. So yun nga guys, ito madalas ninyong itanong sa akin, so sasagutin ko na siya. Let's go. First question. Pwede yun. Gagawa po ba kayo ng ibang Minecraft series maliban sa Minecraft survival let's play ninyo? Opo. May niluluto po ako na bagong series ngayon. Yun nga po yung Mini World Sandbox game. Kasi gusto ko nga makasama kayo. So yun yung pagkakataon ninyo. Comment nyo sa baba kung gusto niyo ako makasama guys. Pwede po kayo makasama dyan. Pwede dyan po kayong makasama gamit din yung gagawin natin na Mini World. So next question naman tayo guys. Ito actually interest nung sinasabi. Actually kakabasa ko lang ngayon. Kakabasa ko lang kanina yata or ngayon lang. Kalimutan ko na. Sobrang pagod na rin. Kuya Dion, pwede po ba kayo makasama sa world ninyo ngayon? Natatawa ako na hindi ko alam yung sasagot ko. Kasi guys, yung pong world na yun ay hindi po siya talaga worth na mag-server. Kasi ano siya, Minecraft single survival let's play gaming siya, season 4. So which is, sinabi ko siya season 4 kasi season, binibigyan ko siya season kasi pang-apat na natin na Minecraft world yun. Kaya binigyan ko na siya na season para hindi na tayo mahirapan na bigyan pa na iba't ibang pangalan. Pero talaga yung pangalan talaga ng world na yun ay yun yung so may balak po ba kayo na gumawa ng server? Actually po, I'm not sure to make a server, but baka gagawa ako ng server soon as possible. Kung may isip kong gumawa ng server, baka gagawa ako ng server. Kaya hindi mo na ngayon, kasi balak gumawa ng server is sa Mini World, hindi sa Minecraft, para may iba naman. Kasi kung Minecraft, syempre natapos na natin yung mga challenges doon. Kapag magkakasama tayo, basic na lang yun. At saka kung gagawa ako ng server sa Mini World, siyempre may rules. Dapat content creator ka, quality mga video. Hindi naman sobrang quality, basta may edit, may thumbnail, okay na yun. At hindi ka masyadong gumagawa ng mga murang konti siguro pwede. Pero hindi naman yung graphic kasi may mga bata yun. Diba? So next question. Hindi ko alam, ba't madalas nilang tinatanong sa akin ito sa page ko, which is dami din ang message or kanina kasi may nag-message na sa ako. So ito na yung hindi ko pang ilan na to. Pwede may gaming, may ano ka po ba setup. Actually guys, wala na yung setup ko doon, nasira na. Hindi po ito yung setup ko, dito lang ako matutulog. Kaya pesto po doon na to. At gumagamit lang ako ng study table para lang makausap ko kayo lang ngayon. So yun. And next question time. Next question naman is, kapag po ba nag-grade 9 na kayo, ay mag-daily upload po ba kayo? Technically, hindi ko rin alam. Kasi sabi ng mga nag-pass grade 9 dito sa amin, na kapag daw nag-grade 9 na, medyo mahirap na. So, technically, baka hindi na siguro. Baka gagawin ko, halimbawa Monday, nag-upload ako, hindi ako mag-upload ng Tuesday, hindi rin ako mag-upload ng Wednesday, mag-upload ako Thursday. Hindi ako nag-upload ng Friday, hindi ako nag-upload ng... Pero baka hindi siguro ganun yung ano na lang siguro. Nag-upload ako ngayon, kinabukasan din, tapos mag-upload na ako. Baka ganun na lang. One day ago bago tayo mag-upload kasi
hindi ko na mapapangako hindi ka pa nag-grade 9 na ako. Ngayon lang sigurong bakasyon. At marami nagsasabi. Muna rin ito pa ba yung ano ko, yung ginagamit ko. Actually, ito yung ginagamit ko kanina. Gagawin ko sana nakaganto. Which is magalaw yung kamay ko, tsaka yung table. Eh wala rin, tsaka narinig din yung bouncing sound ng aircon, tsaka yung electric fan. Yun lang, next question is, Kuya Dion, ano madalas na yung ginagawa sa school? Ginagawa ko sa school? Ginagawa ko lang naman sa school, guys, is pag-aaral, ipagkantuan sa mga klase, gano'n lang. At kapag kasi oras na ng subject, halimbawa kung hindi naman nagbibiro yung teacher, hindi na naman ako nag-ibang biro. So yung tawa lang ng konti, pero wala na. Seryoso lang agad. Lalo na sa math, chapter science. Study first. So next question is, di ko alam, ba't ang hilig ninyo sa question na ganito? You have inspiration to study hard. That question, oh my goodness, na mamatayo na. Ito na talaga yan. Sige, susunod natin. Oh my goodness. Ito talaga yung question ninyo na hindi talaga matatanggal eh. Ewan ko. Pag di matanggal-tanggal sa mga sisip niyo, pero sige, sasagutin ko na din para sa inyo. Inspirasyon na tao. Actually ako, as a person, wala talaga. Like, natanong din ng mga klase ko, may inspirasyon ka ba din sa room? Sabi ko wala, kasi wala din naman talaga. Hindi ko pinipili yung sarili ko na feeling ko, pero wala talaga. Wala. Wala pong inspirasyon sa mga klase ko. Ang inspirasyon ko lang po yung buhay ko ngayon. Yun lang po yun, yung buhay ko, tsaka yung kalagayan namin ngayon. Yun, tsaka yung lolo ko syempre. Yun lang. Next is, ano talaga, hindi ko alam, talagang ewan ko na lang ba't nandito naman yung question na to, pero lalabas na lang siguro siya sa ilalim mo, baka hindi na siya lalabas. Kuya Dion, may ibang channel ka na po. Actually, wala pa akong ibang channel. Since meron na ako na isang channel, which is doon sa isa kong tablet, pero nasira na yung tablet na yun. So, hindi ko na pinopromote yung channel na yun because that device I use sa channel na yun is broke na. So, wala na siya talaga. Broken na siya. So, sirang-sira na siya. Paparepair ko pa yung diba? Mamahalin pa yung presyo kapag gano'n. So, bumili ka na lang ng bagay. Goodness naman. At ito na talaga yung 3 questions na ewan ko ba't nandito, pero biggest advice sa mga in love. Ewan ko ba't nandito ko, pero sige, sasagutin na rin natin yan. Biggest advice to in love to one person. Ako, base lang to sa naiisip, pero tama na naman siguro to. Sige, sagutin ko na rin kayo. Makinig kayo na mabuti. At eto po, the biggest advice to in love is, kapag in love ka sa isang tao, huwag mo madaliin yung isang bagay. Like, gusto mo siya, pero alam mo, hindi ka naman yung gusto. Diba? So, huwag mo madaliin yung isang bagay na mag-confess ka agad. Yung sinasabing hindi mahina yung loob mo, pero do as a secret and as an inspiration person. Gawin mo lang siyang inspirasyon. Huwag kang magbasta-basta na mag-confess ako kasi gusto ko siya. No. Namumuna. May chance ka o wala. Kasi, pre, ikaw din yung masasaktan. Paniwala mo ako, guys. No? Paniwala ninyo ako, may lahat na nagtanong na konti-konti lang. Huwag madalin yung isang bagay. Lalo na kung naliligaw ka pa lang, huwag mo madalin yung isang bagay, guys. Kasi, kapag minadali mo yung isang bagay, kasi yung isang tao na hinahanap mo, hinihangaan mo, hindi siya nakapag-isip na mabuti, which is itong camera na. Hindi nakapag-isip na mabuti itong camera na to. Hindi siya back-to-topic. Hindi siya nakapag-isip na mabuti. May chance na isasagot sa'yo. Wala kang chance. Baka sabihin pa ka sa'yo, busted ka. Diba, ikaw din yung masasaktan. So, wag ninyo malili yung bagay-bagay. Stay chill. Stay calm lang, guys.
rin yung bagay-bagay. Pupunta din kayo dyan. Para yung sagutin kayo, di ba? So, huwag nyo lang panilibin sa tao. Next question. What is your memorable experience that you keep na pwede kong keep this year 2024 kaya kakasimula pa lang may gusto na akong ingatan. Yun yung ingatan ko na yung mga klase ko ng grade 8. Ingatan ko yung mga memory natin, yung mga nangyari sa taon na to, yung school year na to, pati na din yung pagkawala ng aking grandmother. So siyempre hindi ko makakalimutan, hindi ko yung makakalimutan this year na ngayon siya nawala. Minsan lang nga siya umalis sa bahay, hindi siya mabalik, diba? So yun, hindi ko malilimutan yung grandmother ko, hindi ko malilimutan yung taon na to kasi mas most memorable siya. Next question. Anong ma-advise mo sa mga starter YouTuber? Katulad mo dati. May advice guys, magpatuloy kayo. Huwag nyong anuin yung mga basher. Huwag sila pansinin. Hanggang maaari silang i-reply kung hindi naman sila nakakaano sa yung real life. Kaya mo sila. Gawin mo sila motivation upang magpatuloy palalo. Huwag mo silang gawin bilang unlikely people. O kaya naman mas give na natin sila good term. Huwag mo silang gawin bilang parang lamok na bumibigay sa'yo, pumasok sa isang bag, isang kwarto, isang pinto para magpatuloy. So, patuloy lang guys, gawin mo silang inspirasyon. Huwag mo sila masyadong pansinin. May nagbabash sa'yo, ayaw mo sila. May nag-dislike sa'yo, ayaw mo sila. As always na may nagsusuporta sa'yo, nandiyan yung pamilya mo para supportahan ka, mga YouTube friends mo. Go lang kayo guys, basta huwag kayo magnakaw ng video. Yun yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayo magnakaw ng video nang walang paalam. So yun na yun yung biggest na alam ko kasi narinig na kapatid ko na rin si Kendra. Sinasabi niya, hindi ko pinopromote yung channel niya kasi gusto ko siyang matuto sa sarili niya kamay at paa na mag-grow up kasi hindi biro yung dugo at pawis na binigay, diba? So dapat ganun din siya. So yun yung para sa araw na to guys. Maraming salamat sa panonood niyo and you have placed here going out.